Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sinubukang tumayo ni Zion, sampay-sampay na naglalakad sa buhanginan dahil sa matinding pagod. Hinawakan niya ang kanyang humihingal na braso, nagkomento na delikado ang laban at muntik na siyang mamatay kahit na siya ay sugatan. Nagawa ni Zion na ngumiti ng kaunti. Nag-iisip kung pupurihin ba siya ng kanyang master para sa kanyang tagumpay. Bigla, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw sa disyerto, na umakit sa atensyon ng binata, na tumingin sa gilid. Sa sandaling yun, hinarap ni Zion ang isang dambuhalang lamat na bumubuka sa buhangin at naparalisa siya sa takot. Sa sandaling yun, tumingala ang binata sa takot nang makarinig ng kakaibang tunog mula sa itaas. Agad-agad matapos ang laban dahil doon, itinuro ng master ang kanyang espada at sinumpa si Zion. Tinawag itong hanggal dahil sa paggawa ng isang katuwang na pagkakamali sa laban. Sa puntong yon, sumigaw si Zion, gustong malaman kung ano ang kanyang pagkakamali at kung bakit siya binabatikos muli. Ang malakas at may puting buhok na mandirigma ay nagngit-ngit ang mga ngipin, galit na galit sa kanyang walang muwang na estudyante. Pagkatapos ay ibinunyag ng matanda na ang pagkakamali ay ang pag-iwan ng buhay sa kalabang eskrimador na kanyang tinalikuran. Nagbabala ang master na ang pinatawad na kalaban ay handa nang magsagawa ng isang mapanlinlang na pananambang. Matigas niyang tinanong kung ano ang iniisip ni Zion na manji apari kung tatalikuran niya ang kalaban. Iniyuko ni Zion ang kanyang ulo habang nag-iisip, na pagtanto ang seryosong pagkakamali na nagawa niya sa disyerto. Sa puntong ito, tinanong ng matanda kung hanggang kailan patuloy na magiging ganoon kawalang muwang ang baguhan sa isang mortal na labanan. Dahil dito, tumalikod ang matanda at malamig na inutusan ng bayani na bumalik agad. Idinagdag niya na sa ganitong mahinang kaisipan, si Zion ay madaling mamatay ng napakabilis. Ang lalaking may monocle ay nakikinig sa pangaral na may malungkot at nag-aalalang tingin, nababahala sa hinaharap ng binata. Pinagmamasdan din ng batang babae ang eksena ng tahimik, naaawa para sa marahas na mga salitang narinig ng binata. Kasunod nito, nakakita tayo ng malapitang kuha ng marangyang hawakan ng espada ng master. Habang naglalakad palayo, sinabi ng may karanasang mandirigma kay Zion na umalis na habang may oras pa para sumuko sa lahat. Sa puntong yun, nakatayo ang bayani na nakatalikod, pinagninilayan ng lahat ng kanyang narinig sa disyerto. Bigla, nilapitan siya ng lalaking may monocle at nagpasalamat ng napakabait para sa kanyang tulong. Ipinaliwanag niya na ang mga naninirahan doon ay mga simpleng panday lamang at walang talento sa pakikipaglaban. Ipinagtapat ng matanda na kung hindi dahil sa katapangan ni Zion, marami doon ang nawalan ng buhay ngayon. Dahil doon, ngumiti ang pinuno ng clan, nagpapakita ng matinding pasasalamat at pinuri ang mahusay na gawa ng binata. Nakatitig sa lupa, nakikinig si Zion sa mga mabubuting salita at sinusubukang i-proseso ang lahat ng nangyari. Bigla, niyakap ng batang babae ang masayang bayani at sumigaw, na sinasabing napakahusay niya laban sa mga pirata. Sinabi niya rito na huwag pansinin ang masungit na master dahil ang matandang yun ay palaging humihingi ng labis mula sa lahat, ngunit tumingin sa malayo ang baguhan at napagtantong ang problema ay talagang ibang-iba. Ibinunyag niya na alam na niya ang panganib na maatik ng sorpresahin ng kaaway na kanyang pinatawad sa labanan. Ipinagtapat ng bayani na nagpanggap lamang siyang hindi napapansin ang banta, umaasang ang kanyang kalaban ay kusang maglalaho. Sa puntong ito, inamin ni Zion na alam niya ang kasamaan ng kalabang grupo at nararapat sila sa matinding parusa. Kinilala niya na ang tunay na dahilan ay ang kawalan ng lakas ng loob na direktang kumitil ng buhay ng isang tao. Pinagsisisihan ng binata ang pagkilos ng naduduwag para lamang maiwasan ang bigat ng konsensya sa pagpatay ng isang kalaban. Pagkatapos ay naunawaan niya na tama ang master na pag-alitan siya ng ganoon kaharot. Naisip ng baguhan na ang master ay nakakita na ng maraming mabubuting tao na namatay para sa eksaktong parehong pagkakamali. Napagtanto niya na ang marahas na pagsalita ay ang baluktot na paraan ng matanda upang subukang protektahan ang kanyang buhay. May ngiti sa kanyang mukha, nagpasya ang bayani na ang matanda ay sadyang may malaking kahirapan sa pagpapakita ng pagmamahal. Pagkarinig nito, ang dalawang panday ay lubhang nagulat sa positibong reaksyon ni Zion. Natawa ang batang babae at nagtanong kung nabagok ba ang ulo ni Zion para magsalita tungkol sa master sa ganoong paraan. Napansin ng matandang may monocle ang saloobin ni Zion at pinagnilayan ang kanyang mga pag-aalangan sa labanan.
Pagkatapos ay kinurot ng babae ang mga pisngi ng bayani at sinabing ang pagsubok ay labis para sa kanyang edad. Nakaramdam ng kaunting guilt ang matanda nang makita ang isang binata na nagpupumilit na protektahan ang mga matatanda na hindi marunong lumaban. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang lahat na kumain at sinabihan si Zion na maligo ng maayos upang makapagpahinga mula sa kanyang pagod. Samantala, nagpapahinga ang mentor sa loob ng palasyo, kalmadong nagbubuklat ng isang aklat na may pulang takip. Mula sa itaas, nakikita natin ang malakas na mandirigma na nakaupong kalmado sa sopa pagkatapos ng kaguluhan sa labanan sa labas. Bigla, sinipa ni Zion ang pinto para bumukas, sumisigaw sa matanda na huminto sa pagpapanggap na wala ito sa silid. Sinilip ng matanda ang mga pahina at sarkastikong nagtanong kung ang duwag ay naparito upang sabihin sa kanya na siya ay aalis na. Ang inis na si Zion ay nagpumilit na minaliit siya ng master at nagbabala na hindi siya ganoon kadaling masira. Sinabi niya na ang mahirap na laban ay wala lang. Ngunit nakikinig lamang ang matanda habang humihigop ng kanyang tsaa. Gayunpaman, napansin ng master ang isang mahalagang detalye at ipinunto na ang mga kamay ng bayani ay nanginginig pa rin. Humigop ang matanda at sinabing normal ito, dahil hanggal lamang ang walang mararamdaman pagkatapos ng labanan. Ipinaliwanag niya na ang pagkitil ng buhay ay hindi kailanman madali at ang mabigat na guilt na ito ay magmumulto sa kanya magpakailanman. Pinayuhan ng matandang lalaki na hindi kailangang kalimutan ang sakit na ito o masanay rito. Tinapos niya sa pagsasabing kung walang nararamdamang guilt si Zion, magiging katulad siya ng mga halimaw na kanyang tinalo. Sinabi ni Diaden na ang sakit na nararamdaman ni Zion ay patunay lamang na siya ay tao pa rin. Nagbabala ang matandang mandirigma na kung hindi niya kayang tiisin ang pressure, maaari pa rin siyang bumalik ngayon din. Ngunit sumigaw ng galit ang batang si Zion, na nagsasabing sinabi na niya na hindi siya masisira sa ilalim ng anumang sitwasyon. Tiniyak niya sa kanyang mentor na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili at hiniling dito na huwag nang mag-alala ng labis. Pabirong nagtanong si Zion kung paano niya maiiwan ang matigas ang ulong matandang iyon na mamatay mag-isa na walang sinuman sa paligid. Ang may puting buhok na master ay tahimik na tumitig kay Zion pagkatapos marinig ang matapang na pahayag na iyon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng bahagyang ngiti at mapagmahal na tinawag ang kanyang makulit na baguhan na brat. Sinabi ni Zion na mamimiss niya ang ingay at hinampas ng master ang kanyang kamao sa mesa sa galit sa kanyang kapangahasan. Sumigaw ng desperado si Zion habang ang matanda ay lalong nairita sa mga kalokohan ng binata. Sa ibang dako, isang malaking martilyo ang puwersahang ipinupukpok, na lumilikha ng mga maningning na spark sa buong silid. Maraming panday ang nagtutulungan upang pandayin at patatagin ang isang talam na nagniningning ng matindi. Ang isa sa mga artisano ay nakatuon sa mga detalye gamit ang kanyang mga espesyal na salamin. Habang lumilipad ang mga spark sa paligid, isang malaking apoy ang sumabog, na naglalabas ng napakalaking enerhiya sa harap ng mga manggagawa. Nagkomento si Kay nang may pagkamangha na hindi pa siya nakakita ng ganoon aming master blacksmith na nagtitipon sa isang lugar. Sumagot si Pav Ayla na normal lamang ito dahil ang lahat ay nagtatrabaho upang patatagin ang espada ni Diorden. Ngunit sumigaw ang batang babae sa hindi paniniwala nang makita kung paano ang isang solong sandata ay maaaring maglabas ng ganoon karaming enerhiya sa loob ng maraming araw. Ipinaliwanag ng matanda na ang espadang tinatawag na crayon ay isang obra maestra na isinilang mula sa purong obsesyon ng isang tao. Ipinagtapat niya na nagulat siya dahil hindi pa siya nakakita ng katulad nito at hindi naniniwalang ang isang tao ay makakalikha ng ganoong bagay. Ibinunyag niya na ang sandata ay nagtataglay ng hindi mabilang na mga gayuma at ang mga kaluluwa ng milyon-milyong mahiwagang nilalang sa loob nito. Ang matandang may monocle ay nagtapat na mukha itong mas katulad ng isang buhay na nilalang kaysa sa isang ordinaryong espada. Dahil sa kuryosidad, nagtanong siya kung sino ang maaaring lumikha nito, at ibinunyag ng matanda na ito ay isang lalaking nagngangalang Crane. Nagulat siyang mapansin na ang panday at ang mga sandata ay may parehong pangalan, at sinabi niya rito na tingnan ito bilang sining. Sa puntong yun, pinutol ng matandang lalaki na may monocle ang usapan. Tinatawag ang kanyang apo na si Kay upang ibahin ang paksa. Nagbabala siya na ang mga bisita ay aalis na hindi magtatagal at nagulat ang dalaga nang malaman ang pag-alis ni Zion. Ipinaliwanag ng matanda na si Diorden ay hindi mahilig tumigil sa isang lugar at malamang na natapos na ang lahat ng paghahanda. Sa bulwagan, nagtanong ang matandang si Pabilsag kung ano ang ginagawa ni Diorden sa kanyang kasama nang makita si Zion sa sahig na bagbog. Kalmadong sumagot si Diorden na ito ay pagsasanay lamang.
Ngunit sinabihan siya ng isa na ihinto na ang kalokohang iyon.